to thank all the people in government who are going to support this, who are already supporting this, and who are about to change their mind to support this. We want to thank you from the bottom of our hearts. Yung pinaglalaban ko actually, nung tinanong ko kanina kung stakeholder ako or ano yun, advocate, I'm actually both, no? I'm strongly both. And what I want to let the Philippines know is yung pinaglalaban natin is more than just divorce itself, relationships. Ako ang pinaglaban ko dito yung pinaka-theology behind marriage. Sino ba yung sumulat niyan? Sino yung bumuo ng Sacrament of Holy Matrimony? They were men who were never married, who cannot get married, diba? We don't really know what happened. But what was their basis for writing down yung mga sinundan natin? So kung titingnan natin yung pinakaugat nitong mga nagiging problema ngayon, bakit sila mag-decide kung ano nangyayari sa buhay ng mag-asawa? Kung never naman sila mag-asawa, kung never sila pwedeng mag-asawa, bakit magdidictate sila ng mga rules and regulations nila dyan sa religion nila? Na unfortunately, 90% ng mga Filipinos subject sa Catholic Church kasi yan ang kinagastan natin for the last 500 years. So ako ang pinaglalaban ko, magising na tayo sa katotohanan. Huwag na tayong tatanga-tanga. It's about time the Filipinos make a stand. Make a stand for what is really right. What is right? Dapat yung mga rules natin sinusulat ng mga taong kasal. Yung mag-asawa yung may pamilya. Bakit tayo dinidiktahan ng mga, sorry, marami akong kaibigan na pare, sobrang respetado ko yung Catholic Church. Pero sa bagay na marriage, sa bagay na divorce, bakit kayo nakikialam? Anong alam nyo, anong pinagdaanan namin mga may asawa? Lalo na yung mga may anak. Narinig ba nyo yung mga storya dyan? Narinig ba nyo yung mga storya dito? Alam ba nyo mga pare yung dinadaanan ng mga asawa? Bakit kayo nakikialam, simbahan? Huwag kayong makialam. Kaya kayong mga senators na boboto dito, pakinggan nyo yung taong bayan na hindi makakasira yung divorce sa mga pamilya. Ang parents ko 52 years married na. Sila pro-divorce sila pareho. Bakit? Alam nila kasi hindi lahat ng tao kasi swerte nila na tumagal yung marriage nila na gano'n. So bakit hindi bigyan ng second chance yung mga nagkamali nung una? Ano yung buhay perfect? Marami hindi perfect yung buhay, mga kapatid. Huwag kayong ganyan, huwag kayong hipokrito. No, stop being self-righteous. Kaya ako triggered, may nagsabi sa akin kanina, hindi ko daw minahan yung ex ko. Mali yun. Paano mo alam, parts? Nandun ka ba? Nakita mo ba? Hindi daw totoo yung panata namin. Mga hipokrito kayo, mga self-righteous kayo. Diba? Sana wag mangyari sa inyo yung mga nangyari sa amin. Ginusto pa namin yung nangyari sa amin. Siyempre kung pwede naman, hindi naman naghiwalay, diba? Hindi naman kami magdi-divorce o mag-aanal. So huwag kayong mga hipokrito, kayong mga, sorry, promise ako na magmumura, diba? Tiglatan na lang hipokrito dyan. Yun lang sa akin, ma'am.